Heto na nga po yung pagkakataon na maibablog nga po natin itong aming panghanap buhay na karaniwan namin ginagawa dito sa Hagonoy, Bulacan. Ang pangingisda o pamamalakaya na aming ikinabubuhay dito sa Hagonoy, Bulacan. Pagdating nga namin ng karagatan ay bumungad agad sa amin ang bundok ng Bataan at nadatnan nga namin dito ang isa naming kasamahan sa pangingisda. Kaya nga po agad-agad ko na pong inayos ang aming kagamitan o sineta para nga po mas maaga at mas madali kami makapag-arya. Dito ko na nga po iunahin o iahagis ang unang bagsak na kung tawagin dito sa amin, isang bandera at isang bato at syempre dadakot na ako ng lambat para ilagay sa aking baraso. Hinay-hinay lang po at dahan-dahan dahil po pag nagkamali po kayo dito, isang pagkakamali lang po ay masusugatan po kayo. Pwede po kayo maputulan ng daliri o pwede po kayong mahatak ng lambat at malaglag sa karagatan. May pangyayari din pong disgrasya na nangyayari. Minsan, kagaya po nito, dumakot po ako ng maraming lambat at di ko po inaasahan na mayroon po palang tinga o layak sa ilalim ng lambat. Kaya po kumawit at nahulog po ng buo. At nung malapit na pong maubos ang lambat ay hahagis ko naman po itong pabikture o yung may pataw sa ibabaw at susunod ko naman po yung malaking bato at yung maraming lubid. At dito ko na po inayos yung lambat at ito po nga po pala yung panimbog na magsisilbing pambulaog o pambula sa mga isda at sa hipon na sa pagkakataon na maaari silang matinga o mahuli ng lambat. Ilang minutong pagtitimbog lamang po ay dalapit na po sa iyo ang bandera na magsisilbing siya po ay itatali mo sa balsa para po makulong ng maayos ang mga hipon o asuhas at ibang isda na nakulong dito sa panghila. At isinunod ko naman pong hilahin itong lubid na hinagis natin kanina at kasunod naman po niya ng bato at syempre yung victory. At pagyari po na yan ay makukuha po natin sa dulo ang lambat. Konting pasilip nga lang po sa paghila ng lambat dahil nga po makipot lamang po ang aming bangka at wala pong pesto at masyado pong nagagalaw yung cellphone. Kaya po ito po yung aming unang pandaw. Ayan nga po pala ang aming unang pandaw, umabot po siya ng 2 kilo. Haluan po siya asuhos at hipon at iba-iba po. Sa unang arya nga po namin, ito nga po pala ang aming napandaw at may nasalit po ng malalaking asuhos at isang piraso malaki-laking sugpo. Gaya po ng nakasanayan namin, iniuna po naming bilangin o piliin ang asuhos dahil nga po kinakailangan naming malaman kung ilang piraso nga po ang aming nahuling asuhos. Dahil nga po pag may lumapit na bangka, itatanong po nila kung ano po ang aming napandaw at ang sesenyas nga po namin ay kunwari ay 25 na asuhos o 50 asuhos ang aming napandaw, minsan naman po ay 1 kilo at may halong kaunting hipon at ito nga po lahat ng hipon at asuhos na napandaw namin, kulang kalahating timba ng boyse na maliit at nung dinagdag ko po yung hipon ay kulang mamuno-muno na nga po. Pagkatapos ko nga pong mamili ay biniay ko na agad po itong alumasag at alupihan. Ito na nga po ang aming pangalawang pandaw sa hindi nga po inaasahan ay medyo dumami na nga po at meron na naman pong nasalit na isang pirasong malaking sugpo na talaga naman pong may pangulam na naman po kami mamaya. Gaya nga po ng sabi ko, inuuna po namin ang asuhos bago po ang hipon at ito nga po meron naman nga pong good size na sugpo. Pangalawang piraso na nga po pala ito at ito nga po pala yung asuhos at inihalo ko na rin nga po itong mga hipon dahil nga po isang lalagyan lamang po ang pagsasalina nito at halo-halo na nga po ito. Ang tinatanggal nga lang po namin dito ay maliliit na isda at pinagbubukod po namin ang ipon at asuhos. Kagaya nga po ng sinabi ko, habang tumatanghali ay mas lalo pong dumadami o kumakapal po ang tinga sa lambat dahil nga po sumasabay po sa kate ang aming palakaya. Kaya nga po sa hindi inaasahan na wala nga po ang sugpo, meron naman pong pumalit na 2 pirasong banami na malalaki. Kung sa tatanungin niyo po kung bakit po may banami, ito po yung mga banami na galing po sa Pampanga na inapawan po ng tubig noong may bagyo.
bagyo. At eto nga po sa hindi inaasahan ay kanina lamang po ay kalahating timba lamang po ang aming pandaw at po ay umabot na nga po ng kulang puno ang timba na aming pinagpipilian. At sa kasunod nga po nitong pandaw ay hindi po namin inaasahan na napuno na pala po namin ang timba na nasa cooler. Grabe, may nasalita naman po pala ditong pang-ulam na 2 pirasong banami na malalaki. Tingnan nyo naman po, isang timbang asuhos po ang aming napandaw at di po nakalagay dyan ang hipon. Ito po yung mga banami na good size, bali na 5 piraso po kami at 2 sugpo. May panggulay na po kami bukas at ito nga po hindi po talaga namin inaasahan na pagkabuhos-buhos ko ay umapaw na po dito sa timba ang aming huli. At ito na nga po pala ang aming huling pandaw. Kaya po ito po ay aming tinimbugan o inabuyan para nga po mas makulong o mas tuminga po ang kabuhayan sa lambat. At ito nga po pala ang isa sa mga pamamaraan para nga po mas marami po ang aming mahuli o makulong dito sa lambat. Dahil nga po huling arya na po namin ito, haba pong hinihila ko yung lubid ay tinitimbugan po ng aking kasamahan para po mas makulong o mas mabulaog ang kabuhayan na nasa ilalim ng dagat. At mga ilang minuto ay naabot ko na ang lubid at yung malaking bato. Sa mga nagtatanong po kung mabigat po ito, hindi naman po masyado, pero pagka po kayo nabaon po ang iyong lambat sa ilalim ay mas mabigat po para po kayong humihila ng istaka na nakabaon. At kasalukuyan ko na nga pong hinihila ang Victory na siya pong nakabuka para po maunat ang lambat. Ito nga po palang Victory ay meron pong bakal sa gitna na magsisilbing pampaikot para po hindi pumalipit ang ating lambat at nabot ko na nga po ang lambat. At ito nga po pala ang aming mga huli at ito po yung huling pandaw namin yung nasa salok pa po. Hindi ko pa po nasasaling kaya po hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa aking mga vlog. Mag-iingat po tayong lahat. God bless you all. Bye bye!